Well done. Cute, man, cute. Ano, keso? E-bike? Recharge? Hey, yeah. May ilaw na. Nice one, let's go. Tayo na, sarap gamitin, no? Ang ina mo. Lakas. Nag-80 ka agad. Maganda to sa dito sa ano, sa sentro-sentro sa mga city. Keso e-bike nga pala to, kay Kambaog. To, tangina. Putang ina, lakas talaga. Ang lakas. So papakita ko sa inyo konting review lang, hindi naman full, tapos para makita nyo lang yung itsura nitong adventure na Keso e-bike. Saan kaya natin ito pwede ito top speed? Ito pag naka full charge sobrang lakas talaga, parang naka MIUI lang din. Parang naka MIUI. Putang ina mo. Sarap. Ganda din ni banking. Medyo mabigat kasi siya eh, kaya parang maganda i-manage. Parang motor na motor din yung dating. So sana nagre-record. Sana nagre-record. Walang ano eh. Yun lang. Yun lang sa ano, sa lubak medyo hindi siya ganun ka smooth. Siguro naka-design talaga to sa ano eh, pang city. Hindi siya ganun smooth sa rough road. Ano? Dito medyo highway. Ayos. To, ano na, may bawas na. Hindi kasi ito na charge ng maigi. Kaya ayun, bawasan kagad yung bars nya. So pakita ko lang sa inyo. Sana nagre-record. Tangin na yan. Record ba? Nagre-record. Sana may audio. Yan, makikita nyo. Yan yung itsura nya. Adventure. Ang ganda ng swing arm mo. Naka CNC. Dito yung ano nya, yung battery. Yan yung mags nya. Tubeless na yan. Tapos ito may box. Tapos LED na din yung mga ano. Yan. Yan. Yan, LED na yung mga signal light, headlight, dalawa yung headlight, tsaka may auxiliary light. Ito. Tapos may lalagyan ng side panniers. Brembo na yung rear brake nya para malakas. Tapos ayos din, kaya lang walang brand yung shock nya. Ewan ko lang kung, pero may mga adjustable naman. Rebound. Yan. Tapos malaki yung disc sa unahan, kaya medyo malakas yung preno nya. May crash guard na din. Dito pala yung charging port nya. Tapos ito may lalagyan pa ng mga pinamili mo, naka-plastic yan. Tapos ito yung charging port, pwede ka mag-charge. Ito pala, ewan ko, parang design lang eh, hindi nabubuksan. Parang sa ano, Mio gear siguro, kung di ako nagkakamali. Dito kasi yung ibang scooter, dito yung ano. Kasi ito may lalagyan pa ng ano, kung anong pwedeng ilagay dito.
kunwari bag, yan. Kasi nga pang adventure, kaya siguro ganyan. Tapos may backrest na rin. Ito pala yung panel, laki, nakapark. Kunwari pag nakapark, hindi mo yun masisilinyador, hindi mo mapapatakbo. Tapos pag pinit mo itong park, yan na, pwede na umandar, yan. Tapos park mo lang ulit para hindi tumakbo. Wala tong cable, ano lang siya, parang by wire na siguro, kaya maganda yung response. Tapos may 1, 2, 3 na gear, parang ano din, may transmission. Tapos ito reverse, mare yung P, park, tanggalin natin, tapos pinutin mo yung reverse, tsaka birahin mo. Yan, atras yan, oh. Lakas ng atras nito. Tapos yung mga preno niya hydraulic na lahat, hydraulic sa likod, sa front, yan. Parang natol na scooter talaga na mga NMAX ganun. Signal light, high, low, high. Tapos may hazard sa busina. Yan, ganyan lang yung ano niya. Tapos ito settings, ewan ko kung paano gamitin tong settings ito. Ito ilaw, yan, ilaw nya. Tapos mini driving light to, may blinker. Yan yung dalawang pindutan lang. Pag bubuksan yung U-box, parang natural na Mio lang, ganyan. Laki ng compartment. Brand new pa kasi to eh. Ito may mga supot pa, oh. Ito yung details. Yan, Keso e-bike, 72 volts, 35 AMH. Programmable yung ECU nito. Tsaka yung motor nya 3000 watts. Tapos digital panel gauge, alloy swing arm, alloy front mags, alloy handlebars, alloy head post, alloy na din pala to. Tapos alloy brake levers, tsaka rear shock, remote. Anong remote pala nito? Ayos din, may remote na din. Ito, pwede mo i-lock. Yan, pwede mo i-lock. Yan, pag hinawakan, alarm. Pwede mo na i-unlock yan. Pwede mo din i-start para kahit walang susi. Ito, yan, didiinan mo lang. Goods na yan, pwede na, tanggalin mo lang yung park, goods na yan. Tapos naka braided hose front and rear, tsaka naka 2-pot caliper front and rear. Tapos naka big disc, tsaka yung gulong nya pala 130/70 by rim 12. Tsaka 4 to 5 hours yung charging nya bago ma-full. Tapos yung kayang takbuhin ng isang full charge 100 kilometers. Ito, pwede din i-set up to, racing setup. Kaya mag 140 to 180 km per hour. Basta yung lithium battery na 72 volts lithium battery. Kaya lang medyo may kamahalan lang din. 50k yung presyo. Plug and play lang. Bibili ka lang ng battery, lagay mo dyan, kaya na mag 180. Depende sa volts. Kaya lang pag i-racing mo naman to, kumari ipoprogram mo yung ECU, mabilis malobat. Kasi nakaprogram siya sa racing eh. Katulad din sa mga motor, pag nire-racing mo siya, mabilis, pero mabilis din yung konsumo ng gasolina. Kaya nga sabi nga nila, di ba? Walang matipid na mabilis. Gusto nila kasi yung mabilis pero matipid. Walang ganon. Katulad din ito, kung gusto mong mabilis to, hindi matipid sa sa voltahe, mabilis malobat to pag gusto mong mabilis. Pero kung dahan-dahan lang, ito number 1 lang, oh. Yan, 50 km per hour lang yan. Yan, sagad na yan. Pero pag number 3 natin, testingin natin yung top speed. Testingin natin kung ilan makukuha ko. 107 lang. Keso e-bike na adventure. Kung gusto nyo din bumili,
Meron din akong binebenta brand new, 108,000. Sobra maganda. So dito na mga kaputi, salamat sa panonood. Like, share, subscribe. Peace, bye bye.